Ano ba? Pagpapakamatay ka ba? Well, alam ko na modus mo to, tama? Alam ko ng mga ganitong style. Kunwari, magpapasagasa para makakuha ng pera. Well, here's my calling card. Magpatingin ka sa ospital at kung may damage sa'yo, tawagan mo na lang ako. Masungit na wika ng binatang si Dominic. Napaangat naman ang kilay ni Zandy sa tenora ng binata. Wow Ikaw na nga tong muntik makasagasa. Ikaw pa tong mayabang. Napakahambog mo. Well, para po sa kaalaman mo, Mr. Hambog, hindi ko kailangan ng pera mo. Nakikita mo yung kumpanyang yan? Boyfriend ko ang may-ari niyan. Kaya, bakit kailangan ko pa ng pera mo? Arogante. Inis na wika ni Zandy. Ngunit sa huli ay nagsisi si Zandy na nasambit ang bagay na yon. Alright then. Tura ni Dominic at doon ay nakaramdam ng kaba si Zandy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Are you sure na gusto mong mag-aral sa exclusive school for men? Bakit ayaw mo sa normal schools? Takang tanong ng ama ni Dominic na si Dale. For what, Dad? Para makasalamuha ako ng mga babae. And then what? They will just use me? Spend my money and then leave me like what Mom did to you? Mas mabuti nang walang babae sa buhay ko. Kesa naman maloko at maiwan ako. Tura ni Dominic sa kanyang ama. Simula nung iwanan at lokohin ng ina ni Dominic ang kanyang ama, ay nagbago ng pananaw ng binata sa buhay. Pakiramdam ni Dominic, lahat ng babae ay pare-pareho lamang. Nakita kasi at nasaksihan ni Dominic ang panluloko ng kanyang ina sa kanyang ama. Nasaksihan din mismo ni Dominic kung paanong naghabol ang kanyang ama sa kanyang ina at nagmukha itong katawa-tawa sa iba at simula nun ay nagalit na sa lahat ng babae si Dominic. Sa kanyang isipan, lahat ng babae ay gagamitin lamang siya at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang kailangan, ay iiwan din siya ng mga ito. Anak, ang dahilan ba kung bakit gusto mong pumasok sa university na yon is because of your mom? Anak, it's been a while at may sarili ng pamilya ang iyong mama. Kaya mag-move on ka na. Kung iniisip mo na pare-pareho lang mga babae at si mom mo, I think that's wrong. Hindi lahat katulad ng mom mo. Just learn to open your heart for them. At makikita mo na mali ka ng iniisip. Wika ni Dale sa kanyang anak na si Dominic. I know, Dad. Alam ko kung anong tama at mali. Unlike what you said, that was years ago. But I can't help it. Hate is still in my heart. I hate women. They will just use me. Kahit anong paliwanag mo, Dad, they're all the same. Babae silang lahat. Galit na pangangatwiran ni Dominic sa kanyang ama at kaagad itong umalis sa harapan ng amang si Dale. Napabuntong hininga na lamang si Dale sa tinuran ng kanyang anak. Nang dahil sa kanilang nakaraan ng dating asawa, ay labis na naapektuhan si Dominic. Hindi na nga ito naniniwala sa true love at ayaw na ayaw nitong mga romantikong bagay. Lalo na pag-usapang pag-aasawa. Kaagad na umiiwas si Dominic at madalas ay iniiba nito kaagad ang usapan. Ganon ang naging buhay ni Dominic sa loob ng mahabang panahon. Dominic, sabay na tayo! Wika ni Yuki na naging kaibigan ni Dominic sa paaralan na kanyang pinapasukan. Nung una ay mailap si Dominic at wala itong kaibigan. Ngunit sa katagalan ay naging malapit ito sa binatang si Yuki. Ngunit madalas na hindi magkasundo ang dalawa dahil babaero si Yuki. Samantalang si Dominic naman ay ilag sa kababaihan. Ayoko nga, mamaya may ipakilala ka na naman sa akin tapos didikit-dikit na naman sa akin ng mga babae. Alam mo naman na kaya nga ako nag-enroll dito sa university na to dahil ayoko sa mga babae. Mariintura ni Dominic at masama itong nakatingin sa kaibigan. Sabi mo sa akin straight ka, 'di ba? Bakit ayaw mo sa babae? Ibig sabihin ba niyan bakla ka?
Biglang tara ni Yuki at humawak pa ito sa kanyang baba, tila nag-iisip. Kaagad pinatukan ni Dominic ang kaibigan. Hindi porket ayaw sa babae, bakla na. Hindi ba pwedeng hate ko lang sila? Kunot na ang wika ni Dominic. Hate mo? Di bakla ka nga. Umamin ka na lang, tanggap naman kita eh. Teka. Huwag mo sabihing may gusto ka sa akin. Pre, alam mo naman na mahal kita bilang kaibigan. Pero hindi ko maibibigay ang pagmamahal na nais mo. Panunodyo ni Yuki kay Dominic. Baliw ka na talaga, kailangan mo nang magpatingin. Wika ni Dominic at naigiling na umalis sa harapan ng kaibigan. Tawang-tawa naman si Yuki sa pang-aasar kay Dominic. Naging ganoon ang friendship ng dalawa at madalas ay ipinapakilala ni Yuki si Dominic sa iba't ibang babae. Ngunit madalas na umiiwas si Dominic. Sa paglipas ng panahon, naging pilyo si Yuki kay Dominic at palagi itong sineset up sa mga blind date, ngunit palagi itong bigo. Nang makagraduate sa kolehiyo at makapagtapos sa pag-aaral, ay si Dominic nang nag-manage ng kanilang shipping company dahil na din sa may katandaan na ito. Nang si Dominic nang nag-manage sa kanilang kumpanya, ni isang mga babae ay walang nakakapasok sa kanyang opisina at tanging sa labas lamang ng mga kumpanya ang stewards na kanilang empleyado at lahat ng nasa loob ay pawang mga lalaki lamang. Grabe, ang gwapo ni boss ano? Well, Dominic yun eh. Sus, masungit naman. Kita mo hanggang labas lang tayo. Takot ata sa babae eh. At least, gwapo. Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng mga kababaihan kay Dominic. Kaagad na natahimik ang mga ito nang dumaan si Dominic, ngunit bigla itong huminto at bumaling sa kanila. Can you please stop staring at me? Nakakairita. Masungit na wika ni Dominic sa mga stewards na nakatingin sa kanya at masamang tiningnan ng mga ito na tila ba'y nandidiri ito sa mga dalaga. Kaagad naman na nag-iwas ang tingin ng mga ito at humingi ng pasensya kay Dominic. Pasensya na po, President. Wika ng mga babae at yumuko pa ang mga ito bilang paghingi ng tawad, ngunit nilagpasan lamang sila ni Dominic na tila ba hindi nito narinig ang kanilang sinambit. Kaagad na dumiretso si Dominic sa kanyang opisina at doon ay naiiling na lamang ang kaibigan nitong si Yuki. Grabe, ganun ka ba talaga ka-allergic sa mga babae? Hindi ka pa din talaga nagbabago, Dom. Hate na hate mo pa din ang mga kababaihan. Naiiling na wika ni Yuki sa binatang si Dominic. I'm not allergic to them. I just hate girls. You know what I mean, Yuki. Kaya wag kang tumawa dyan na para bang bago ka lang sa pag-uugali ko. Inis na tura ni Dominic sa kaibigang si Yuki at malalim pa na napabuntong hininga. Hindi ka pa din ba sanay sa mga babae? Pag-uusisa nito. Hindi. Dahil ayoko sa kanila. Pwede nga lang na wag na silang mag-exist sa buhay ko, gagawin ko. Pero hindi pwede. Pati na sila ng buhay natin. And I hate that fact. Inis na tura ni Dominic. At habang nagsasalita ito ay mababakas ang inis sa kanyang muka. Don't say that, bro. Pangit ang mundo pag walang chicks. At saka masarap pagmahal lalo na kapag mahal ka. Wika ni Yuki at matamis itong umiti. Well, hindi ako naniniwala sa love. Hindi yan nag-i-exist sa buhay ko. Tura ni Dominic at natawa naman si Yuki. Well, huwag kang magsalita ng tapos. Dahil kapag nakilala at dumating na sa buhay mo ang babaeng mamahalin mo, baka bigla kang magmakaawa sa akin at tulungan ka. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Ika nga nila, expect what's not expected. Kamamaya magulat ka na lang na in love ka na sa isang babae. Nakangising tura ni Yuki at napangiwi naman si Dominic. No way. Naiiling na wika ni Dominic na tila ba napasok ka pa ito sa sinambit ni Yuki. No way ka dyan. Kapag dumating ng araw na yon, tandaan mo, tatawanan talaga kita. Nakangising wika ni Yuki kay Dominic. In your dreams, bro. That will never happen. Sa panaginip mo, pwede pa. But in real life, a big no. At saka pwede ba tigil-tigilan mo na nga ako dyan sa walang kwentang yan? Ano bang pinunta mo dito? Kunot ang tanong ni Dominic sa kaibigan.
Wala naman, iayayain sana kita for tonight. Mag-bar or gumimik. Baka lang naman interesado ka. Wika ni Yuki kay Dominic. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dominic at walang emosyon na tumingin sa kaibigang si Yuki. Don't tell me may double date ka na naman. Malamig na tura ni Dominic. Kaagad na gumisi na nakakaloko si Yuki at saka ito nagturan. Haha, kilalang kilala mo talaga ako no? Kasi naman, nagsabay pa sila. So please bro, ikaw naman mag-date ng isa. Wika ni Yuki kay Dominic. Heist. This is the last time natutulungan kita, sa susunod bahala ka na ha? Wika ni Dominic at napangisi naman si Yuki. Nice bro, salamat. Alam mo naman na gagawin ha? See you tonight. Nakangiting wika ni Yuki at mabilis nang umalis. Napailing na lamang si Dominic. Heto na naman siya at mag-aayos ng gusot ng kaibigan. Ang tanging gagawin lamang ni Dominic ay guluhin ang unang date ni Yuki upang makasipot ito sa susunod nitong date. Sanay na sa ganon si Dominic at tila ba masaya ito na mang-ines sa mga babae ni Yuki dahil pakiramdam ni Dominic ay nasisira niya ang araw ng mga ito kagaya ng pagkairita niya sa mga ito. Magiging maganda na naman ang araw ko mamaya. May kaawa-awang babae na naman ang maiinis at masisira ang araw ng dahil sa akin. Pero kaasar lang tong si Yuki. Kailangan ba talaga na ilapit niya ako sa mga babae kayong alam niya namang hate kong mga kababaihan? Nakangising tura ni Dominic. Ngunit agad na napabusangot nang maalala nito na makakakitang muli siya ng babae. Matapos ang pag-uusap nilang yon ay tahimik lamang si Dominic na nakatulala sa kanyang laptop. Ilang oras ang lumipas ay nagpa siya si Dominic na umuwi upang doon na lamang mananghalian sa kanilang bahay kasabay ng kanyang ama. Oh, Dominic, mabuti naman at umuwi ka. Sakto at nagluto ako ng paborito mong menudo. Bungad ng wika ng ama ni Dominic. Sinanay na ni Dale ang kanyang sarili sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagluluto. Buhat kasi nang iwanan siya ng kanyang asawa, ay ayaw na ng anak nito na merong babae sa kanilang tahanan. Ni hindi na nga nakapag-asawa pang muli si Dale dahil sa anak. Ngunit ayos lamang yan kay Dale dahil iginugol na lamang nito ang kanyang buhay sa nag-iisang anak. May mga kasambay sila sa tahanan, ngunit puro mga lalaki lamang ito. At kung magpapalinis sila ng bahay, ay ginagawa iyon ni Dale sa tuwing wala ang anak. Mabuti naman dad at nagluto ka. Akala ko nag-order ka na naman. Sabay na po tayong kumain? Wika ni Dominic sa kanyang ama. Bakit? Ang aga mo ata ngayon? Tanong ni Dale sa anak. May lakad po kasi kami ni Yuki mamaya kaya umuwi ako ng maaga. Wika ni Dominic at tumango naman si Dale. Aalis kayo? Saan naman ang lakad nyo? Makikipag-date ba kayo ni Yuki? Sunod-sunod na tanong nito sa anak. Napailing na lamang si Dominic sa inasta ng kanyang ama. Date? Si Yuki lang, dad. You know me, I hate girls, kaya wag ka nang umasa na makikipag-date ako. Tura ni Dominic sa kanyang ama at nalungkot naman si Dale. Anak, wala ka ba talagang balak na magnobya? O di kaya hindi ka ba nangangarap na magkaroon ng sariling pamilya? Tanong ni Dale sa kanyang anak na si Dominic. Napailing na lamang ng mariin si Dominic at saka ito sumagot. Never. Tipid na sagot ni Dominic at naupo na lamang. Napabuntong hininga na lamang si Dale sa isipan nito ay pinapaubaya niya na lamang sa Diyos ang lahat. Anak, alam mo kasi may katandaan na ako. Gusto ko naman magkaroon ng apong bubuhatin, alam mo yon? Tura ni Dale kay Dominic. Walang emosyon naman na tumingin si Dominic sa kanyang ama. I can adopt a child o kaya naman IVF. Pero ayoko ng IVF kasi may babae na namang involved. So, probably I prefer to adopt. Kaagad na bulalas ni Dominic at doon ay napayuko na lamang si Dale. Diyos nang bahala sa'yo, anak. Iyon na lamang nasambit ni Dale at napakunot naman ang noo si Dominic. Matapos ng pag-uusap nilang yon ay natahimik na lamang ang mag-ama at hindi na kumibo. Kumain na lamang sila at ni isa sa mga ito ay walang nagsalita. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na din sila Dominic na kumain at kaagad na pumanik si Dominic sa kanyang silid at doon ay nag-text na lamang ito kay Yuki na daanan siya sa kanilang bahay.
Nahiga si Dominic sa kanyang malambot na kama at doon ay napapikit. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang pag-iwan sa amin ni Mom. Nakakairita. Gusto ko sana siyang ibaon sa limot pero hindi ko magawa. Inis na wika ni Dominic at muli itong naupo at saka napatitig sa salamin malapit sa kanyang kama. Napailing at napahilamos na lamang sa kanyang mukha si Dominic. Dahil sa pagkaburyo ay kaagad na umupo si Dominic at nagtungo sa kanyang banyo at doon ito nagbabad sa kanyang bathtub upang magpalamig ng kanyang ulo. Ilang sandali pa ay nadinig ni Dominic ang isang katok sa labas ng kanyang banyo. Tara na, bumangon ka na dyan at magbihis. Wika ni Yuki. Wait for me at the dining area. Sino nagsabing pumasok ka dito? Galit na tura ni Dominic at kaagad nitong kinuha ang kanyang bathrobe at isinuot iyon. Pagkalabas ni Dominic ay naabutan nito si Yuki na nakahiga na sa kanyang kama. Ang macho naman ang beshi ko. Alam mo kung babae lang ako. Abay, ang tipo mo ang gusto ko. Tila ba panunod yung tura ni Yuki kay Dominic sabay kindat. Doon ay nanilisik ang mga matang tumingin ni Dominic kay Yuki at saka nito dinampot ang upuan. Kung ihampas ko kaya sa'yo to, tingin mo magugustuhan ka pa ng magiging kadate mo? Naiinis na tura ni Dominic at doon ay mabilis pa sa orasan na tumayo si Yuki at tumakbo palabas ang kwarto ni Dominic. Bumaba ka na lang kapag tapos ka na, sigaw ni Yuki at napailing na lamang si Dominic. Kaagad na dinampot ito ang kanyang damit at saka iyon isinuot. Matapos na ayusin ang sarili ay kaagad na bumaba si Dominic. Let's go bago pa magbagong isip ko, tura ni Dominic sa malamig nitong boses. Uy, ang gwapo natin ngayon ah. Handa ka na bang makipag-date? Nakangising pang-aasa ni Yuki kay Dominic. Natawa naman ang ama ni Dominic dahil kumagat pa sa kanyang labi si Yuki sabay akbay sa kaibigan. Sa panaginip, inis na wika ni Dominic at doon ay natawa na lamang si Yuki. Hay nako Yuki, wag mo nang pilitin yung kaibigan mo at baka mamaya magkapikunan na naman kayong dalawa. Parang di mo naman kilala yan si Dominic. Pag-usapang babae, dinaig pang orasan sa bilis, mag-iba ng topic. Ay nako, kung iba siguro iisipin bakla tong anak ko. Tura ni Dale kay Yuki at naiiling na lamang si Dominic. Ano, aalis pa tayo? Sinasay mo oras ko, Yuki. Tura ni Dominic na halatang inis na at buryong-buryo. Uy, excited siya. Panunuju pa ni Yuki at tinignan lamang ito ni Dominic ng masama. Tinatamad na ako. Malamig na wika ni Dominic at babalik na sana ito sa kanyang silid. Teka, ano ka ba naman? Sabi ko nga tara na. Wika naman ni Yuki at hinila na nito ang kaibigan. Ingat kayo. Suportadong wika ni Dale sa kanyang anak at kay Yuki. Matapos ang mahabang asaran ay sumakay na sa kotse ni Yuki si Dominic. Ay grabe, nakahanap ng driver. Tura ni Yuki at masama itong tinignan ni Dominic. Yuki, kanina ka pa ha? Tila ba may pagbabantang tura ni Dominic at doon ay napatikom na ang kanyang bibig dahil alam na nito na galit na at inis ng kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sa bar sila Dominic at gaya ng dati ay naunang pumasok si Yuki sa loob. Samantalang si Dominic naman ay sumunod sa kaibigan. Gaya ng nakasanayan ay ganun lamang ang ginawa ni Dominic at naging maayos naman iyon. Matapos ang kanyang misyon na masira ang unang date ni Yuki, ay napaupo na si Dominic sa tapat ng bartender. Hello dear, biglang tura ng isang dalaga at doon ay kaagad na lumipat ng upuan si Dominic na tila ba diring-diri ito sa dalaga kung makaiwas. Move and don't touch me. Galit na tura ni Dominic at nakakuyom ng mga kamay nito. Pangit ba ako? Bakit ganyan ka naman sa akin? Malanding wika ng babae at doon ay lumapit pa ito kay Dominic. Kaagad na tumayo si Dominic upang umalis doon ngunit sinundan pa din ito ng babae at doon ay muntik na itong sapakin ni Dominic. Easy bro, babae yan. Huwag kang gagawa ng gulo dito. Wika ni Yuki kay Dominic at doon ay inis na lumabas sa lugar na yon si Dominic. Kaagad naman na humingi ng pasensya si Yuki sa babae at mabuti na lamang ay tanggap ng dalaga ang kanyang pagkakamali. Ayos lang, sinabihan naman na niya ako. Mapilit lang talaga ako.
Wika ng babae at doon ay nginitian lamang ito ni Yuki. Matapos humingi ng pasensya sa babae ay kaagad na sinundan ni Yuki ang kaibigan. Ano na naman? Inis na bungad ni Dominic nang lumabas si Yuki at nakatingin sa kanya. Bakit ba gano'n na lamang galit mo sa mga babae? Grabe ka naman, susuntukin mo talaga? Natatawang wika ni Yuki kay Dominic. Kasi naman lapit ng lapit, sinabihan ko na nga siya, bingi ata yun. Aalis na nga ako susunod-sunod pa din. Sakit talaga sa ulo mga kababaihan. Bakit ba ayaw nila akong tantanan? Litanya ni Dominic at mababaka sa mukha nito ang pagkainis dahil sa nangyari. Naiiling naman na sumagot si Yuki kay Dominic. Alam mo kasi Dom, gwapo ka at makisig. Ikaw yung tipo ng lalaki na habulin ng babae, like me. Kaya hindi mo masisisi ang mga babae na habul-habulin ka. Kasi yun na nga, ikaw ang tipo nila. Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin yun? Tura ni Yuki sa kaibigan at napailing naman si Dominic. I hate girls. Iyon lamang ang sagot ni Dominic at saka nito inapakan ng upos ng sigarilyo at pumasok sa kotse ni Yuki. Wala nang nasabi pa si Yuki sa tinura ng kaibigan. Tahimik lamang ang mga ito habang nasa biyahe pa uwi. Matapos ang ilang sandali ay nakarating na din sila sa tahanan ni Dominic at doon ay dire-diretsyong bumaba si Dominic na hindi man lamang ito nagpaalam kay Yuki. Bad trip na naman siya. Naiiling na wika ni Yuki at kaagad na umalis. Matapos ang araw na yon ay hindi na nga nasundan pa ang pag-aaya ni Yuki kay Dominic dahil natatakot na din ito na baka mapahamak ang kaibigan. Makalipas ang ilang linggo ay naging maayos naman ang buhay ni Dominic at nakahinga ito dahil wala na mga babaeng gaanong umaaligid sa kanya. Hanggang isang araw habang papasok sa kanyang kumpanya ay isang babae ang tila ba nagmamadaling tumawid at mabuti na lamang ay nakapagpreno si Dominic. Kung hindi ay nasagasaan niya ito. Kaagad na bumaba sa kanyang kotse si Dominic at doon ay natulala ang dalaga, ngunit bigla na lamang nagsalita si Dominic dahilan para matauhan ito. Ano ba miss? Magpapakamatay ka ba? Well, alam ko na modus mo to, tama? Alam ko na may mga ganitong style. Kunwari, magpapasagasa para makakuha ng pera. Well, here is my calling card. Magpatingin ka sa ospital at kung may damage sa'yo, tawagan mo ako. Masungit na wika ng binatang si Dominic. Napaangat naman ng kilay si Zandy sa tenora ng binata. Wow, ikaw na nga tong muntik makasagasa. Ikaw pang mayabang. Napakahambog mo naman. Well, para po sa kaalaman mo, Mr. Hambog, hindi ko kailangan ng pera mo. Nakikita mo yung kumpanyang yan? Boyfriend ko may-ari niyan. Kaya bakit kailangan ko pa ng pera mo? Arugante. Inis na wika ni Zandy. Ngunit sa huli ay nagsisi si Zandy na nasambit ang bagay na yon. We'll see it then. Tura ni Dominic at doon ay nakaramdam ng kaba si Zandy. Matapos sambitin ni Dominic ang bagay na yon ay sumakay na ito sa kanyang kotse at doon ay umalis naman si Zandy. Ano ka ba naman Zandy? Kalokohan mo talaga. Paano pala kung kakilala o kaibigan niya yung may-ari ng kumpanyang yan? Ay nako. Bulong ni Zandy sa sarili at ilang sandali pa ay tumunog na ang cellphone nito. Anak, nasan ka na? Bungad ng ama ni Zandy at agad na sumagot ito. Pasakay na po pa, papunta na dyan. Kalma ka lang po, magiging okay din si mama. Wika ni Zandy sa kanya ama. Si Zandy ay isang steward sa isang cruise ship at kararating lamang nito ngunit isang emergency agad ang nakarating sa kanya. Kung kaya't sa araw na ito ay madaling-madali si Zandy dahil nasa ospital ang kanyang ina. Kung kaya't muntik ng masagasaan ng binatang si Dominic. Sa kabilang banda, tila naging interesado naman si Dominic sa dalagang muntik niya ng masagasaan. Ngunit pilit iyong iwinaksi ni Dominic sa kanyang isipan. Kakaiba yung babaeng yun ah. At saka sa dinami-dami ba naman ang pwede niyang sabihin, yun pa talaga? Ay, hindi niya alam ako yung may-ari ng shipping company na itinuro niya pero in fairness, halata naman sa kanya na ayaw niya sa pera. Teka nga Dominic, magtigil ka nga. Tura ni Dominic sa kanyang sarili at nilaro ang ballpen na kanyang hawak. Samantalang si Zandy naman ay pabilis na nagtungo sa ospital at nag-aalala itong pinuntahan ng kanyang mga magulang.
Papa, nasan po si Mama? Kamusta siya? Tanong ni Zandy sa kanyang ama. Ayos naman na daw si Mama mo. Wala naman daw malubhang sakit si Mama mo, sadyang na overfatigue lang daw tapos anemic kaya ganun. At hinimatay ang mama mo kaya niresitahan na lamang siya ng mga vitamins. Wikang paliwanag ng ama ni Zandy. Mabuti naman po. Wika ni Zandy at matapos asikasuhin ng mga dapat bayaran sa ospital at bilhin, ay umuwi na ito kasama ang kanyang mga magulang. Anak, bakit pawisan ka kanina? Tanong ng ama ni Zandy sa kanya. Kasi Papa, muntik na akong masagasaan kanina. Apakahambog pa nung driver, sayang, pogi sana. Kaso maldito at isnabero pa. Tura ni Zandy at doon ay nanlaki ang mga mata ng magulang nito. Ano? May nangyari ba sa'yo? Nagalusan ka ba? Dire-diretsong tanong ng ina ni Zandy at tiningnan pa nito ang bawat parte ng katawan ng dalaga. Wala po kasi nakapagpreno naman siya. At saka kasalanan ko din po, basta-basta na lang kasi akong tumawid Paliwanag ni Zandy. Baka mo barumbado siya magmaneho. Mabuti na lang at wala kang galos. Abay, kaingat-ingatan ko yung balat mo tapos gagalusan lang niya. Abay, nilamok nga hindi ko pinapadapo sa'yo. Tura ng ina ni Zandy at doon ay napangiti na lamang si Zandy. Simula pagkabata ay damang-dama ni Zandy ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Ni hindi pinadama sa kanya ng mga ito na kailangan niyang suklian ng lahat. Bagos ay palaging paalala sa kanya ng mga ito na gawin ang kanyang nais, basta't hindi nakakapanakit ng ibang tao. Abay, tumatawa ka pa dyan, Zandy. Kunot na ang wika ng ama ni Zandy sa kanya. Kasi naman po, Papa, Mama. Ang cute niyo po kasi kakarating ko lang at napangiti niyo agad ako. Ang swerte ko po talaga sa inyo. Namiss ko po kayo ng sobra. Tura ni Zandy sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito. Ay sus, naglambing na naman ang anak natin. Wika ng ama ni Zandy at napangiti naman ito. Siyempre, ang tagal ko po kaya sa barko. Iba't ibang tao ang pinagsisilbihan ko doon. Kaya ngayon na nandito na ako, kayo naman ang aking pagsisilbihan. Wika ni Zandy na may ngiti sa labi. Si Zandy ang tipo ng babae na mapagmahal ngunit palaban. Kakaiba ang dalaga dahil para sa kanya, importante ang kanyang mga magulang, higit pa man sa kung anong bagay sa mundo. Isang steward sa barko si Zandy at kung minsan ay ilang buwan ang uwi nito. At minsan pa ay aabuti ng taon kung kaya't palagi itong sabik sa tuwing uuwi dahil sa mahabang panahon ay makakasama niyang muli ang kanyang mga magulang. Ilang araw ka na naman dito sa atin, anak. Mahigit 5 buwan ka din nawala. Tapos ngayon ay ilang araw ka lang dito sa atin. Malungkot na wika ng ama ni Zandy. Mapait naman na napangiti si Zandy dahil kung anong tagal niyang nawalay sa kanyang mga magulang, ganon kabilis niya naman ito makakasama. Dahil kadalasan ay linggo lamang ang pahinga ni Zandy at madalas pa ay konting araw lamang. 1 linggo lang po ako dito tapos balik na po ako sa barko ulit. Pero wag po kayong mag-alala dahil susulitin natin ang araw na yon. Kaya wag na kayong malungkot dyan. Tura ni Zandy sa kanyang mga magulang at muling niyakap ang mga ito. Samantalang si Dominic naman ay hindi mawaglit sa kanyang isipan ang dalagang si Zandy. Oy, Dom, tulala ka na naman. May problema ba? Tanong ni Yuki kay Dominic, ngunit tila ba hindi nito nadinig ni Dominic. Teka. Nakasuot siya ng uniforme ng mga stewards tulad ng uniforme dito sa kumpanya. Ibig sabihin ba dito siya nagtatrabaho? Bakit hindi niya ako kilala? Takang tura ni Dominic sa kanyang sarili at napakunot naman ang noo ni Yuki. Pwede mong i-share sa akin yan, baka matulungan kita. Tura ni Yuki at doon ay nakuha nito ang atensyon ni Dominic. May list tayo ng mga stewards, di ba? Tanong ni Dominic sa kaibigan. Ewan ko sa'yo, sekretarya mo ba ako? Hilyong wika ni Yuki at doon ay tumayo na lamang si Dominic at saka nito kinuha ang isang folder. Doon ay tila ba may kung ano itong hinahanap at dahil sa kuryosidad ay lumapit din doon si Yuki. I found her. Wika ni Dominic na may ngiti sa labi at doon ay napangiti pa ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Yuki na makita ang imahe ng isang babae
at ngumiti si Dominic. Her? Di ba allergic ka sa babae? Bakit parang tuwang-tuwa ka dyan? Alam mo, nakakatakot ka na, Dom. Magkwento ka kaya? Wika ni Yuki at doon ay isinara ni Dominic ang folder at saka ito seryosong tumingin kay Yuki. Yuki, I think that girl got my attention. Basta hindi ko maipaliwanag. But I want to know her more. Pwede mo ba akong tulungan? Tura ni Dominic at doon ay napangisi si Yuki. Ikaw ba talaga yan, Dom? Oh my God. I can't believe ng isang Dominic na allergic sa babae ay interesado ngayon sa isang dalagang steward. Ano kaya ginawa nitong mysterious girl na to para makuha ang atensyon mo? Tura ni Yuki at doon ay sumilay ang ngiti sa labi ni Dominic. Hindi siya tulad ng ibang babae. She's unique. Hindi siya yung tipo ng babae na itsura o kaya naman ay pera ang nais. Anyway, kailangan kong tulong mo, Yuki. Paliwanag at tura ni Dominic. Ano naman yon? Huwag mo sabihin na tutorpe ka sa babae yon. Tanong ni Yuki sa kaibigan. No, I need your help. Kasi sabi niya, boyfriend niya daw yung may-ari nitong shipping company. At hindi niya pwedeng malaman na ako yung may-ari nito. Hanggat hindi ko nakikilala ang tunay niyang pagkatao. At ang gagawin mo ay magpanggap ka bilang president at CEO nitong kumpanya. Wika ni Dominic at doon ay napangiti naman si Yuki. Papayag ako sa isang kondisyon. Wika naman ni Yuki at doon ay napakunot naman ang noon ni Dominic. Okay, I'll do anything. Pumayag ka lang. Wika ni Dominic at doon ay napangisi naman si Yuki. Bilhin mo yung resort na binibenta ko sa'yo doon sa Cavite. Tura ni Yuki at doon ay sumeryosa naman si Dominic. Grabe ka naman, ang liit lang ng favor ko sa'yo tapos ang laki ng hinihingi mo. Turan pa pagreklamo ni Dominic sa kaibigan. Ayaw mo? Eddie, don't. Mabilis naman akong kausap, ano? Wika ni Yuki at aalis na sana ito. Okay, fine. Ito nang bayad. Basta tulungan mo lang ako. Gusto ko na itong babaeng to ang maglilingkod sa akin sa cruise ship for 2 weeks. Pupunta ako ng Italy. At gusto ko siya mismo ang steward na naka-assign sa akin. Make sure na itong babae tandaan mong mukha niya. Wika ni Dominic, sabay abot sa larawan at cheque kay Yuki. Okay, noted. Magiti sa labing tura ni Yuki na tila ba nanunuju pa sa kaibigan. Makalipas ang 1 linggo buhat ng araw na yon ay inayos na nga lahat ni Yuki at doon ay natanggap naman ni Zandy ang utos ng presidente ng kumpanya. Nung araw na sasampa na sa barko si Zandy ay binilinan pa ito ng kanilang head. Zandy, ayusin mo ang serbisyo mo kay Mr. Dominic ha? Ang bili niya lang ay lalapit ka lang sa kanya kapag may kailangan siya. Yun lang, wala nang iba. Wika ng head kay Zandy at doon ay tanging pagtango lamang ang naisagot ni Zandy. Nung araw nga na iyon ay na-assign si Zandy na paglingkuran si Dominic at nung una ay wala pang kaalam-alam si Zandy na ang kanyang paglilingkuran ay ang binatang muntik ng makasagasa sa kanya. Nagsimula na nga ang kanilang paglalayag at ang paninilbihan nito kay Dominic. Nung una ay hindi niya ito nakilala dahil sa suot nitong salamin. Ngunit pansin na ni Zandy na tila ba pamilyar sa kanya ang binatang pinaglilingkuran. Sir, eto na po ang champagne na pinapakuha mo. Wika ni Zandy sa magalang na pananalita at sinalina nito ang glass ng binata. Pakilapag na lang dyan ang champagne at kuhaan mo ako na makakain. I want something spicy. Wika ni Dominic at doon ay tinanggal nito ang kanyang shades. Ikaw? Gulantang na wika ni Zandy at nanlalaki pa ang mga mata nito nang makilala si Dominic. Bakit? Any problem? Tanong ni Dominic at doon ay mabilis na umiling si Zandy at inayos ang kanyang sarili. Oh, wala po sir. Iyon lang po ba? Tura ni Zandy at nauutal pa ito sa pagkakataong yon. Hindi kasi sukat akalain ni Zandy na ang binatang muntik nang makasagasa sa kanya ang kanyang paglilingkuran. Wala, yun lang naman. Pakibilis ha. Tura ni Dominic at kaagad na umalis si Zandy. Sa dami ba naman ng tao dito sa cruise ship, siya pa talagang na-assign sa akin? Kaasar naman, ano bang kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Ang mahalas naman. Wika ni Zandy sa kanyang sarili at nagmamaktol pa ito sa kawalan.
Matapos na magdabog at alisin ang Ines ay kaagad na bumalik si Zandy dala ang inuutos sa kanya ni Dominic. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Dominic kay Zandy at halatang nabuburiw na ito. I'm sorry sir, hindi na po ito mauulit. Tura ni Zandy at tumango lamang si Dominic. Matapos ang unang araw ay nakapagpahinga din si Zandy sa kanyang silid at doon ay nahiga ito ngunit hindi maalis sa kanyang isipan si Dominic. Nagtataka si Zandy dahil tila ba biglang bumait sa kanyang binata. Gayong nung una nilang pagkikita ay napakasungit at arogante nito. Naputo lamang ang pag-iisip na yon ni Zandy nang biglang may kumatok sa kanyang silid. Zandy, ako to, si Renz, pakilala ng binata. Kaagad naman na tumayo si Zandy at saka nito pinagbuksan ng pinto ang binata. Oh, Renz, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba magpapahinga? Nabalitaan ko na ang dami niyong ginawa kanina. Tura ni Zandy sa binatang si Renz. Si Renz ay chef sa cruise ship at naniligaw ito sa dalagang si Zandy. Oo nga, ang daming ginawa sa kusina. Pero ayos lang. Tara, labas tayo. Magpahangin tayong kaunti para makalanghap man lang tayo ng sariwang hangin kahit papaano. Bukas magtatrabaho na naman tayo ng buong araw. Wika ni Renz kay Zandy at inaya itong magpahangin ng dalaga. Sige, para makatanggal naman lang kahit papaanong inis at pagod ko. Wika ni Zandy at napakunot naman ang noon ni Renz. At bakit ka naman naiinis? Maswerte ka nga daw kasi VIP ang naka-assign sa'yo at hindi ka all around. Tura ni Renz kay Zandy at doon ay malalim na napabuntong hininga si Zandy. Doon nga ako na-assign sa VIP. Alam mo ba yung VIP na yon, yung kinakwento ko sa'yo na muntik na makasagasa sa akin nang umuwi ako? Wika ni Zandy. Kaya naman pala eh. Nakilala ka ba? Tanong nito. Habang palabas ay nagkwentuhan ng dalawa patungkol sa mga nangyari sa kanilang buong araw. Malamang. Pero pinagtataka ko bigla siyang bumait sa akin. Alam mo yun? Basta. Noong una kami nagkita, ang sungit-sungit. Tapos akala mo may sakit ako sa layo niya sa akin. Sabagay, until now naman ganun siya. COVID pa ata doon sa kanya social distancing daw. Tura ni Zandy at bahagyang natawa naman si Renz. Hayaan mo na, may mga ganun talagang tao. At saka malay mo, that day pala bad mood lang talaga siya kaya nasungitan. Pero Zandy, baka naman magkagusto ka doon. Wika ni Renz kay Zandy. Aba, nanliligaw ka pa lang, yan ang babakod ka na, bakit sasagutin ba kita? Tura ni Zandy at natawa pa. Wow, busted agad ako sa'yo. Wika ni Renz at nagkulitan pang dalawa. At sa mga oras na yon, naisipan naman ni Dominic na magpahangin kung kaya't lumabas ito sa kanyang silid at doon ay nakita niya si Zandy na nakikipagkulitan kay Renz. Doon ay napakunot ang noon ni Dominic at tila ba nakaramdam ito ng Ines. Ang harot. Ines na wika ni Dominic at bumalik ito sa kanyang silid dahil sa Ines. Napansin naman ni Zandy si Dominic na pabalik na sa loob ngunit hindi niya na lamang pinansin pa ang bagay na yon at nakipagkwentuhan pa kay Renz. Nga pala Zandy, speaking of VIP, kinagigiliwan niya ng mga kasamahan mong stewards sabi ni Annie, pogi daw. Wika ni Renz kay Zandy. Pogi? Oo, pure onggi, galing India. Pilosopong sagot ni Zandy at masama naman itong tinignan ni Renz. Seryoso ako dito tapos pinipilosopo mo lang ako. Wika ni Renz at natawa naman si Zandy. Bakit? Tama naman yung sinabi ko Pagrereklamo ni Zandy. Ngunit sa puntong yon ay natawa na si Zandy. Seryoso kasi, gwapo ba? Mas gwapo pa din ako. Pilyong tura ni Renz at napailing na lamang si Zandy. Parang lumakas ata yung hangin pasok na tayo at baka tangayin ka pa. Wika ni Zandy at nauna na itong pumasok sa loob. Kagad naman na sumunod sa kanya si Renz at natatawa na lang din. Ikaw talaga kahit kailan napaka mo. Wika ni Renz at inakbayan pa nito si Zandy. Napakaganda? Oo naman, kaya nga in love ka Wika pa ni Zandy at kagad itong pumasok sa kanyang silid. Good night, kiss ko. Nakangising wika ni Renz at doon ay natawa naman si Zandy. Ikis mo sa pader. Ikaw talaga Renz, kulang lang yan sa tulog, nasobrahan ka nakakapuyat. Wika ni Zandy at napangiti na lamang. Matapos na magkausap at makapagpaalam sa isa't isa ay umalis na si Renz at nagtungo na sa kanyang silid.
Kahit kailan talaga ang cute-cute niya. Tura ni Renz na may ngiti sa labi. Buo na naman ang araw nito dahil nakita niya at nakasama si Zandy. Sa kabilang banda naman ay muling bumalik sa ulirat ni Zandy ang figura ni Dominic. Bakit kaya umalis siya kaagad? Ganun lang ba siya kadaling magpahangin? Ay, bakit ko ba yun iniisip? Kaasar. Tura ni Zandy sa kanyang sarili at doon ay isinubsob nito ang kanyang mukha sa unan. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay gising na si Zandy dahil maaga pa itong pinatawag ni Dominic. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita pinatawag ah. Ganyan bang serbisyo dito? Babagal-bagal? Masungit na bungad ni Dominic kay Zandy at napayuko na lamang ang dalaga. Pasensya na po sir. May kalayuan po kasi itong VIP room mo sa mga kwarto ng staff kaya nahuli po ako ng 1 minuto. Wika ni Zandy at yumuko pa bilang paghingi ng tawad. Really? Katwiran ba yon? Pwede ka namang gumising ng maaga. 'Di ba? Gayong alam mo naman na malayo itong kwarto ko sa staff room. Mag-isip ka nga. Wika ni Dominic at tila ba ang init ng ulo nito. Huwag ka pong mag-alala sir. Sa susunod po sisikapin ko na po na mas magiging maaga. Gusto mo po ako pang gumising sa'yo. Tura ni Zandy at ibinulong nito ang huling salita sa kanyang sinabi. What did you just say? Tura na tanong ni Dominic kay Zandy. Ha? Ako? May binubulong? Wala po Nako sir, may naririnig ka na hindi namin naririnig. Sa bagay, alam mo ba sir, madalas bulong-bulungan dito sa room na to ay may nagpapakita. Lalo na kapag madaling araw. Hala ka sir. Tura ni Zandy kay Dominic at doon ay tila ba tinakot ni Zandy ang binata. What are you talking about? Sinasabi mo bang may ghost dito sa room? Nako naman, hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Tura ni Dominic at doon ay umakto naman si Zandy na nanlaki ang mga mata. Sir, ano yun? Nanlaking matang wika ni Zandy at may kung ano pa itong tinuro sa likuran ni Dominic. Ano? Kunot na ang tanong ni Dominic kay Zandy. Multo! Sigaw ni Zandy at doon ay mabilis na tumayo si Dominic at yumakap kay Zandy. Natawa naman si Zandy dahil sa reaksyon ni Dominic. Are you kidding me? Happy ka na niyan? Inis na wika ni Dominic at mabilis itong lumayo sa dalaga. Di daw naniniwala pero takot naman. Natatawang wika ni Zandy na tila ba nangaasar kay Dominic. Walang nakakatawa. Masungit na tura ni Dominic at doon ay umayos naman si Zandy. Sabi ko nga, ano po bang maipaglilingkod ko sa'yo sir? Seryosong tanong ni Zandy at pinigil ang kanyang pagtawa dahil seryoso ng itsura ni Dominic na tila ba napipikon na kay Zandy. Puro kakalokohan. Ikuha mo na lang ako na makakain. I want beef steak. Wika ni Dominic at doon ay mabilis naman yung sinunod ni Zandy. Dahil sa nangyari ay tila ba nagbago bigla ang mood ni Dominic. Kung kanina ay ines sa tila ba galit ito dahil sa kanyang nasaksihan kagabi lamang, ay bigla na lamang nagbago iyon dahil sa ngiti ni Zandy. Samantalang si Zandy naman ay napakunot ang noo. Ang bilis naman magbago ng mood niya. Kanina parang ang init ng dugo at ulo niya sa akin. Tapos bigla na lang nakipagbiruan. Ang weird talaga niya. Bulong ni Zandy at napailing na lamang. Habang kinukuha ni Zandy ang pagkain ni Dominic, ang binata naman ay nakangiti sa hangin. Ano ba Dominic? Para kang tanga. Nandito ka para kilalanin siya. Hindi para mahulog sa kanya. Ano ba? Hindi kayo pwede, may nobyo na yon. Bubulong-bulong na tura ni Dominic at nakatulala lamang ito sa hangin. Sir, ayos ka lang? Tanong ni Zandy sa nakatulalang si Dominic at pumitik pa ito sa harapan ng binata. Dahilan para mapabalik ito sa kanyang ulirat. Oh, kanina ka pa dyan? Takang tanong ni Dominic kay Zandy. Hindi naman po sir, kakarating ko lang. Nakita kasi kita na bubulong-bulong. Ayos lang po ba kayo? Paliwanag ni Zandy at kinapa nito ang noon ni Dominic. Doon ay tila ba nag-slow motion ang paligid ni Dominic sa ginawa ni Zandy. Nagkatitigan pa ang dalawa sa kanilang mga mata at doon ay tila ba nakaramdam ng kakaibang kuryente si Dominic. Ayos lang ako. Siguro pagod lang to. Iidlip muna ako. Ikaw na lang kumain yan at tatawagin na lang kita kapag kailangan ko na ng tulong mo. O kaya naman kapag may iuutos ako. Wika ni Dominic at mabilis itong bumalik sa kanyang higaan
At doon ay paulit-ulit na bumalik sa kanyang ulirat ang nangyari. Nagtaka naman at bahagyang nag-alala si Zandy kay Dominic. Hala, baka nagkasakit siya dahil sa pananakot ko. Lagot, kailangan kong bumawi sa kanya. Tora ni Zandy at kaagad itong nag-isip ng paraan upang makabawi sa binata. Doon ay naisip ni Zandy na ilibot si Dominic sa cruise ship at nang sandaling ipatawag siya nito ay mabilis na nagtungo si Zandy. Maayos ang pakiramdam ko, don't worry. Bungad ni Dominic at doon ay nagturan si Zandy. Baka gusto mo na maglibot dito sa buong cruise ship. Alam ko na malawak tong cruise ship pero pwede kitang dalhin sa mga parte ng cruise ship na magagandang puntahan. Tora ni Zandy kay Dominic. Talaga ba? Sige. Wika ni Dominic at kaagad na lumabas ang dalawa sa silid ni Dominic. Nagumpisa nang magkwento si Zandy sa binata at napapangiti naman ang palihim si Dominic dahil sa giliw ng dalaga. Dito madalas tumambay yung mga pasaherong may kasintahan. Dito kasi yung perfect place for them na kumuha ng picture. Gusto mo po kuhaan kita ng larawan? Pagkukwento ni Zandy at tinanong pambinata. Tara, kuha tayo ng litratong magkasama. Wika ni Dominic at doon ay hinila nito si Zandy at saka nito kaagad na klinik ang camera. Doon ay nakatulala lamang si Zandy habang nakatingin kay Dominic, samantalang ang binata ay nakangiti. Kaagad na umiwas si Zandy at hindi pinahalata ang pamumula ng kanyang pisngi. Pakiramdam ni Zandy ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang bigla siyang hatakin at hawakan sa kamay ni Dominic. Para bang may kung anong kuryente siyang naramdaman sa hindi niya malamang dahilan. Patingin nga po, wika ni Zandy at doon ay pinakita naman sa kanya ni Dominic ang kanilang kuha. Ang cute! Nakangiting wika ni Dominic at natulala naman si Zandy. Cute? Kunot ang tanong ni Zandy at doon ay natauhan naman si Dominic sa kanyang tinoran. Cute! Yung background! Tara na, madami ka pang ipapakita sa akin, diba? Palusot ni Dominic at kaagad nitong binago ang usapan. Oo nga pala. Wika ni Zandy at habang naglalakad patungo sa kanilang susunod na destinasyon, ay nagkukwento si Zandy patungkol sa history ng cruise ship na alam naman ni Dominic, ngunit nananatili itong walang kibo at nakikinig kay Zandy. Doon ay inilibot ni Zandy si Dominic at ikwenento pa nito ang background ng mga lugar. Dito, anong meron dito? Tanong ni Dominic at kapansin-pansin na natahimik bigla si Zandy. Dito? Kung titingnan mo, simpleng lugar lang to pero alam mo ba na sa lugar na to madalas may mag-propose? Kasi dito sa parte ng cruise ship, makikita ang magandang tanawin sa dagat. At dito din tanaw ang sinag ng buwan. Alam mo ba yung huling magkasintahan dito na propose? Pero after that, namatay din yung girl. Napalapit na ako sa dalawang yon. Kaya sa tuwing mapupunta ako dito, naaalala ko sila. Ang sad lang kasi hindi na nagtagal si ate girl. Uwi kang pagkukwento pa ni Zandy. Bakit namatay yung girl? Takang usisa ni Dominic. May brain tumor yung girl, ilang years na din lumalaban, so nung 3rd anniversary nila, napag-isipan ni Guy na isurprise ang kanyang girlfriend. Kaya dun, sumakay sila dito sa cruise ship. At dito nag-propose yung Guy. Pero nung bumaba na ng barko sa daungan sa Canada, ilang araw matapos nun ay nabalitaan namin na wala na yung girl after ng wedding nila. Pagkukwento ni Zandy, at sa puntong yon ay naluha na nga ito. Ang lungkot naman. Kaya ako ayokong pumasok sa relasyon eh. Wika ni Dominic at natahimik naman si Zandy. Bakit naman? Takang tanong ni Zandy kay Dominic. Napabuntong hininga naman si Dominic at nung una ay nag-aalinlangan pa ito na magkwento kay Zandy. Ngunit kalaunan ay nag-umpisa na itong magkwento. Sa totoo niyan kasi I hate girls. Wikang panimula ni Dominic. At doon ay naging interesado naman si Zandy. Ha? Bakit naman? Kaya ka ba galit sa akin dati? Tanong ni Zandy kay Dominic. Ang totoo kasi niyan, bata pa lang ako. Galit na ako sa mga babae kasi yung mom ko, iniwan kami ni dad. Matapos niya makuha ang gusto niya, ipinagpalit niya kami sa iba. Kaya simula nun, pakiramdam ko, lahat ng babae ay pare-pareho lang. Paliwanag ni Dominic kay Zandy.
Doon ay tila ba nalungkot si Zandy sa kwento ni Dominic. Bakit naman inisip mo na pare-pareho lang kaming mga kababaihan? Tanong ni Zandy kay Dominic. Naupo ang dalawa sa gilid at doon ay nag-usap. Tila ba naging komportable na si Dominic sa mga oras na yon habang kausap si Zandy. Hindi ko alam Basta simula nung araw na iniwan kami ni Mom, yun ang naging mindset ko. Para bang naging allergic ako sa babae. Sa tuwing lalapitan o madikitan ako ng babae, naiinis at nagagalit ako sa hindi ko malamang dahilan. Pakiramdam ko kasi kaya nila ako nilalapitan kasi they need my money. They will use me and then leave me, tulad ng ginawa ng nanay ko sa ama ko. Paliwanag ni Dominic, at doon na inaalala na ni Zandy ang una nilang pagkikita noon ni Dominic. Doon lamang naunawaan ni Zandy kung bakit gano'n na lamang ang sinambit nun sa kanya ni Dominic dahil sa nakaraan nito sa kanyang sariling pamilya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lang ang bungad mo sa akin nung una tayong magkita. Ewan lang kung natatandaan mo pa. Tura ni Zandy. At hindi naman malimutan ni Dominic ang unang araw na nagkita sila ni Zandy dahil doon ay biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Dominic. Oo, syempre natatandaan ko pa yon. Pasensya ka na pala sa sinabi ko nun sa'yo Masyado lang talagang mainit ang ulo ko that day. Pero alam mo ba dahil sa araw na yon, nagbago ang lahat dahil sa'yo. I realized something. Pag-amin ni Dominic. Doon ay napakunot ang noon ni Zandy. Realized something? Ano naman yon? Takang tanong ni Zandy kay Dominic. Malalim na napabuntong hininga si Dominic at napaisip ito kung dapat nga ba niyang sabihin ang bagay na iyon kay Zandy, ngunit sa huli ay sinambit din ni Dominic. Nang dahil kasi sa sinabi mo, natauhan ako. Basta hindi ko maipaliwanag. Kakaiba ka kasi sa lahat ng babaeng nakilala ko. Wika ni Dominic at napangiti naman si Zandy. Pwede naman tayo mag-umpisa ulit. Umpisahan natin ang pagpapakalala. Hello po sir, ako po si Zandy at your service. Nakangiting wika ni Zandy at doon ay nilahad nito ang kanyang kamay at matamis na ngumiti kay Dominic. Napangiti din si Dominic dahil sa ginawa ni Zandy. I'm Dominic, nice to meet you, Sandy. Tura ni Dominic kay Zandy na may ngiti sa kanyang labi. Matapos noon ay nagpatuloy na sa pagkakwentuhan sina Dominic at Zandy. Hanggang sa napagtanto nila na gabi na pala. Nako, inabot na tayo ng gabi, tara na. Tura ni Zandy at doon ay tumango naman si Dominic. Naglakad ang dalawa pabalik sa kwarto ni Dominic at doon ay nakasalubong nila ang manliligaw ni Zandy na si Renz. Oh, ginabi na ata kayo. Hello sir, I am Renz. Tura ng binata at nagpakilala kay Dominic. Bagamat tila ba nairita si Dominic sa pagmumukha ni Renz ay kinamayan niya ito. Dominic. Maikling tugon ni Dominic. Wow, angas ng pangalan Tama nga sinabi nila, gwapings ka sir. Anyway, dito na muna ako. Ingat kayo. Kita na lang tayo mamaya, Zandy. Tura ni Renz at para bang nainis lalo si Dominic. Ngunit pinigil nito ang sarili. Sige, mamaya na lang. Sagot naman ni Zandy at kumaway pa kay Renz. Nanatiling tahimik at walang kibo si Dominic sa mga oras na yon. Hanggang sa naisipan nitong tanungin ng dalaga. Boyfriend mo ba si Renz? Diretsong tanong ni Dominic at nagulat naman si Zandy sa naging tanong ni Dominic sa kanya. Hindi agad nakapag-react si Zandy dahil nagulat pa ito sa naging tanong ni Dominic sa kanya. Ha? Ano? Naku, hindi Di ko po boyfriend si Renz, Sir Dominic. Kaibigan ko lang po siya. Pero nanliligaw siya sa akin. Bakit po? Takang tura ni Zandy. Sasagutin mo naman ba? Wika ni Dominic na mas ikinagulo ng isipan ni Zandy. Hindi ko pa alam, masyado pang maaga para sagutin ko siya. At saka magkaibigan kami ni Renz. Ayoko na dahil sa nararamdaman niya sa akin na masira yon, kaya simula umpisa sinabi ko na sa kanya na hindi ako sigurado. Bakit niyo po natanong? Sagot ni Zandy na may pagtataka. Ano kasi? Bagay kayo. Sagot ni Dominic at mabuti na lamang ay nasa tapat na sila ng silid niya. Ay nako, ewan na lang. Sige po Sir Dominic, bukas ulit. Magiliw na wika ni Zandy at nagpaalam na kay Dominic.
Doon ay paalis na sana si Zandy nang bigla itong hinablot ni Dominic at saka niyakap. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Zandy sa mga oras na yon. Salamat sa pagpapasaya sa araw ko. At salamat sa pakikinig sa mga kwento ko. Wika ni Dominic habang yakap-yakap si Zandy. Doon ay tulala lamang si Zandy at walang kibo na agad naman napansin ni Dominic kung kaya't bumitaw ito sa yakap at humingi ng pasensya. Ayos lang, at least ngayon, ayos ka na. Sana napagaan ko ang loob mo. Tura ni Zandy at doon ay naglabas ng pera si Dominic. Sa'yo na to. Bilang pasasalamat ko sa'yo dahil hindi naman parte ng trabaho mong ginawa mo kanina. Tura ni Dominic at doon ay iniabot nito ang cash kay Zandy. Naku, wag na po Sir Dominic. Pagtanggi ni Zandy ngunit wala na itong nagawa dahil hindi na yung kinuha pa ni Dominic. Matapos noon ay naging ganun lamang ang routine ng dalawa hanggang sa naging malapit na sa isa't isa sina Dominic at Zandy. Zandy, free ka? Tara, snack tayo. Wika ni Dominic at inalok nito ang dalaga. Tapos na ang duty niya sa'yo, bakit kailangan na samahan ka pa niya? Biglang singit ni Renz at doon ay nagulat si Zandy sa pagsulpot ng kanyang manliligaw. Ano ka ba, Renz? Kaibigan ko din naman si Sir Dominic. At saka kahit tapos na ang oras ng trabaho ko sa kanya, nasa sa akin naman yun kung sasamahan ko siya o hindi. Tura ni Zandy at doon ay natahimik naman si Renz. Bakit ba galit na galit ka sa tuwing yayayain ko si Zandy? Tanong ni Dominic at sa puntong yon ay kapwa binabalot na ng selos ang dalawa. Kasi pati oras namin inaagaw mo pa. Lagi na nga kayong magkasama, pati ba naman sa oras namin kukunin mo pa? Galit na wika ni Renz at doon ay napangisi si Dominic. Bakit? Pinipilit ka ba si Zandy? At saka sino ka ba sa buhay niya? Tanong ni Dominic at masamang nakatingin kay Renz. Hindi mo nga siya pinipilit pero napipilitan siya kasi VIP ka dito. At saka ako? Sino sa buhay niya? Ako lang naman si Renz, ang matalik na kaibigan ni Zandy. At take note, manliligaw niya. Wika ni Renz at doon ay natawa naman si Dominic. Manliligaw ka pa lang pero kung makaasta ka, kala mo nobyo ka. Kahit na kaibigan ka pa ni Zandy, hindi mo siya dapat dinidiktahan sa gagawin niya. Ngayon pa nga lang nanliligaw ka, grabe ka na sa pamamakod at pagsiselos. Kung mahal mo si Zandy, hahayaan mo siya. Hindi mo siya didiktahan at hindi mo pagseselosa ng ibang lalaki, lalo na kapag kaibigan niya. Ngayon pa lang Zandy, mag-isip ka na. Wika ni Dominic at doon ay bigla itong inundayan ng suntok si Renz. Kaagad na nagkagulo ang dalawa at inawat sila ni Zandy. Hindi na sana iyon papatulan pa ni Dominic, ngunit nasobrahan na ito. Hanggang sa dumating na ang gwardya at inawat sila ngunit si Renz ay hindi na nagpaawat. Ano ba? Tama na! Sigaw ni Zandy hanggang sa nasanggi ito ni Renz at doon ay nauntog ang ulo ni Zandy dahilan para mawalan ito ng malay. Kaagad itong nakita ni Dominic kung kaya't binuhat nito ang dalaga at nagbanta kay Renz na ngayon ay bahagyang huminahon na. Kapag may nangyari kay Zandy, siguraduhin ko may kalalagyan ka. Pagbabanta ni Dominic at dinala nito sa klinika si Zandy. Kaagad na inasikaso doon si Zandy at mabuti na lamang ay hindi naman naging malala ang natamo nito. Anong nangyari? Takang tanong ni Zandy. Kagigising lamang nito at nagtataka ito kung bakit nasa klinik ito. Nasanggi ka kasi nung lintik mong kaibigan. Pasensya ka na. Dapat kasi umalis na lang ako. Di sana hindi pa nagkagulo at hindi ka pa nasaktan. Wika ni Dominic at humingi ito ng pasensya kay Zandy. Ngumiti naman si Zandy at saka ito nagsalita. Wala kang kasalanan. Nag-overacting lang si Renz kaya gano'n ang nangyari. Nagsiselos lang yun sa'yo kasi palagi na daw kasi kitang kasama. At kapag off-duty, madalas ikaw pang samahan ko kaysa sa kanya. Paliwanag ni Zandy. Kahit na, hindi dapat siya ganun. Paano na lang pag naging kayo na? Hindi mo na magagawa ang gusto mo dahil nakabantay siya. Kasi palagi siyang magagalit. Palagi siyang magsiselo sa mga kasama mo. Obsession ang tawag kay Renz. Masyado na siyang obsessed sa'yo. Wika ni Dominic at doon ay napayuko na lamang si Zandy. Sa totoo lang, nahihirapan din ako sa ikinikilos ni Renz. Kung umasta kasi siya, akala mo inobyo ko na siya.
Ayoko lang masirang friendship namin kaya hinahayaan ko na lang. Pag-amin ni Zandy at doon ay mas lalong nainis si Dominic kay Renz. Bakit hindi mo siya diretsahin? Tanong ni Dominic kay Zandy. Ang hirap parang hindi ko kayang makapanakit. Wika ni Zandy at doon ay naluha na lamang si Zandy. Kaagad na pinahid ni Dominic ang luha sa mata ni Zandy at niyakap ito. Bigyan mo na lang muna ng space si Renz, then kapag kalmado na siya, doon mo siya kausapin ng masinsinan. Yung kayo lang. Ano man ang mangyari, tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Wika ni Dominic at doon ay ngumiti ito kay Zandy. Matapos noon ay inihatid na ni Dominic si Zandy sa kwarto nito. Salamat kasi nandyan ka. Wika ni Zandy at nagpasalamat pa kay Dominic. Ginawa ko lang ang alam kong tama. At saka ikaw nga nakinig ka sa kwento ko at mga rants ko. Tapos kahit na sinusungitan kita nandyan ka pa din at pinagtitimpian mo ako. Wika ni Dominic at nagpaalam na si Dominic kay Zandy. Habang pabalik si Dominic sa kanyang silid ay nakasalubong nito si Renz. Kamusta, Sandy? Biglang tanong ni Renz at doon ay kalmado itong hinarap ni Dominic. Ayos na siya at mabuti na lang ay walang masamang nangyari sa kanya. Tura ni Dominic at aalis na sana ito. Pwede ba kitang makausap? Lalaki sa lalaki. Wika ni Renz at doon ay tumango naman si Dominic. Nag-usap ang dalawa ng masinsinan. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Dominic kay Renz. Alam ko. At halata ko na may gusto ka kay Zandy. Tama ba ako? Litanya ni Renz at doon ay sumeryosa naman si Dominic. Oo, may masama ba doon? Tanong ni Dominic kay Renz. Wala namang masama doon. Kahit sino naman na nagiging malapit na lalaki kay Zandy ay nagkakagusto sa kanya. Kasi mabuting tao si Zandy. Alam mo kanina nung napahamak si Zandy at kagad mo siyang pinuntahan, doon ka lang na-realize na hindi ko kayang pantayan ng tulad mo kasi kahit nasa gitna ka na ng panganib, ay siya pa din ang iniisip mo. Ikaw yung tipo ng lalaki na gagawin ng lahat para sa babaeng mahal niya. Natauhan ako sa mga sinabi mo sa akin. Tama ka. Masyado na ako naging selfish. At hindi ko na naisip ang nararamdaman ni Zandy. Kung nasasakal na ba siya o hindi. Mahabang litanya ni Renz at doon ay natahimik si Dominic. Sa totoo lang si Sandy ang nagpabago sa akin. Alam mo ba, I hate girls. Naiirita ako sa kanila. Naiinis at galit ako sa mga babae. Pero when I met Zandy, lahat nagbago. Kakaiba siyang babae. She made me realize na hindi lahat pare-pareho. Sa loob ng mahabang taon, ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae. At alam mo lahat talaga kaya kong gawin para lamang sa kanya. Kahit na makipag-away pa ako, maipagtanggol ko lang siya. Pero, alam mo ba kung sakali man na may ibang lalaki na para kay Sandy? Ayos lang, tatanggapin ko. Kasi kung saan siya sasaya, dun ako. Kahit na masaktan pa ako kasi Zandy deserves to be loved and to be happy. Tura ni Dominic at doon ay nagkaayos na nga sila ni Renz. Narinig naman ni Zandy ang lahat ng tinura ni Dominic dahil nang makita niya na magkausap ang dalawa sa hallway ay nakaramdam ng kaba si Sandy at sinundan niya ang mga ito. Naluhat hindi makapaniwala si Sandy sa kanyang narinig mula kay Dominic. Matapos na mag-usap ang dalawa ay umalis na si Dominic at doon ay naiwan na lang si Renz. Doon na naisipan ni Sandy na kausapin si Renz. Renz! Agaw ni Sandy sa atensyon ni Renz. Oh, Sandy, kamusta ka na? Pasensya ka na sa nangyari kanina. Nasaktan ka pa tuloy dahil sa akin. Wika ni Renz at doon ay napayuko na lamang ito dahil sa hiya. Wala yun, di mo naman sinasadya yun. Tsaka ayos naman ako, wala naman malalang nangyari sa akin. Renz, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tura ni Sandy at doon ay kinakabahan na si Sandy sa magiging reaksyon ni Renz. No need na, Sandy. Alam ko na sasabihin mo. Kaibigan lang, tama? Tura ni Renz kay Sandy. Paano mo naman nalaman? Natatarantang tanong ni Sandy kay Renz. Natawa naman si Renz sa reaksyon ni Sandy. Relax, ayos lang. Ako, tanggap ko naman.
Tsaka the way you treat me, alam ko na agad at alam ko din na si Dominic ang gusto mo. Tama? Wika ni Renz. At doon ay namula naman si Sandy. Uy, ikaw ang dami mong drama, hindi kaya? Pagtanggi ni Sandy. Hay nako, Sandy. Kahit hindi mo pa sabihin, kahit ipagkaila mo pa, halatang halata ka huwag mo nang i-deny. Kasi sa kilos at tingin mo kay Dominic, alam ko na siyang gusto mo. Masaya naman ako para sa inyong dalawa. Kasi pareho kayo ng nararamdaman, kahit na hindi niyo pa aminin. Wika ni Renz at doon ay napayuko naman si Sandy. Pasensya ka na, Renz, ha? Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Wika ni Sandy at sa huling pagkakataon ay nagyakapan ng dalawa. Matapos ng araw na yon ay bahagyang lumayo si Renz kay Sandy upang makalimutan ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Naging mas malapit naman sina Dominic at Sandy. Bagamat hindi pa umaamin sa isa't isa si Dominic at Sandy, alam nila na ang laman ng kanilang puso ay ang isa't isa. Sa paglipas ng araw ay hindi naman namalaya ni Dominic na lumipas na pala ang 2 linggo at sa araw na yon ay uuwi na ito sa Pinas. Ganon din si Sandy. Minarapat ni Dominic na bago man lang siya bumaba ng barko, ay masabi niya ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Ngunit sa huling araw niya sa barko ay naging abala si Sandy at hindi nagkita ang dalawa. Hanggang sumapit na ang pagdaong ng barko at doon ay bumaba na nga si Dominic. Kaagad naman na hinanap ni Sandy si Dominic nang bumaba ito upang aminin ang kanyang nararamdaman para kay Dominic. Ngunit nang makita niya ito ay may kayakap itong babae kung kaya't nalungkot si Sandy at naisip nito na nilokot pinaglaruan lamang ni Dominic ang kanyang damdamin at inis na inis si Sandy sa kanyang sarili dahil umasa siya na maaaring maging sila ni Dominic. Umalis si Sandy na may sama ng loob. Samantalang si Dominic naman ay matapos bumaba sa barko ay sinalubong ito ng kanyang pinsan. Monique! Mabuti naman at nakauwi ka na dito sa Pilipinas! Wika ni Dominic at laking gulat ng dalaga na yakapin siya ng pinsan samantalang noon ay galit na galit ito sa kanya sa tuwing nilalapitan niya ito. Himala, anong nangyari? Di ba allergic ka sa mga babae? Aba, iba ka na. Anong nakain mo sa Italy? Tura ng pinsan ni Dominic na si Monique na tila ba nanuludyo sa pinsan. Mahabang kwento. Iyon lamang ang nasagot ni Dominic kay Monique. Uy, in love siya. Panunudyo nito at napadaan naman sa gawin nila si Renz kaya agad itong tinawag ni Dominic. Renz! Tawag ni Dominic kay Renz. Oh, ikaw pala yan, Dominic. Aba, sino tong magandang dilag na kasama mo? Pakilala mo naman ako. Wika ni Renz at kumindat pa kay Monique. Ikaw talaga, Renz. Si Monique nga pala, pinsan ko. Teka, maiba ako. Nakita mo na ba si Sandy? Gusto ko sana siyang makausap eh. Simula kasi nung last day ko sa cruise ship, hindi kami nakapag-usap kasi sunod-sunod ang patawag sa kanila. Wika ni Dominic. Nako, nauna na sa akin kanina pa nakauwi. Teka, ito ang number niya. Tawagan mo na lang. Tapos magkita kayo. Aba, nakadao ng barko. Wala ka pa ding galaw. Diyos ko, ang kupad mo, bro. Tura ni Renz at nang asar pa kay Dominic. Ikaw talaga. Sige na, dito na kami ng pinsan ko. Nga pala, ito yung calling card ko. Text mo ko ha. Ibibigay ko sa'yo yung number ng pinsan ko. Single yan. Tura ni Dominic at binulong lamang nito ang huli niyang tinuran. Sige. Bye, Miss Beautiful. Nakangiting wika ni Renz at kinindatan pa si Monique. Correction. Gorgeous. Mataray na wika ni Monique kay Renz at natawa na lamang si Dominic sa kakulitan ng dalawa. Matapos noon ay umuwi na si Dominic kasama ang pinsan. Nasaan si Yuki? Ba't di mo siya kasama? Takang tanong ni Dominic kay Monique. Abala yon sa pakikipaglandian sa mga steward sa kumpanya. Wika ni Monique. Hindi pa din nagbabago ang loko. Wika ni Dominic at napailing pa ito. Matapos noon ay naging tahimik na magpinsan at ilang sandali lamang ay nakarating na sa kanilang tahanan sila Dominic. Welcome home! Bungad ng sorpresa nila Dale at Yuki kay Dominic. Oh, akala ko ba nasa opisina ka at nakikipag-flirt sa mga stewards? Bungad ni Dominic kay Yuki at doon ay natahimik lang ang mga ito. Luto na ang chicken! Tura ng isang babae at doon ay napakunot ang noon ito sa sinambit ni Dominic.
Oops, sorry. Nakangising wika ni Monique at doon ay blankong nagsalita si Yuki. Dom, 2 linggo kang nawala tapos yan ang bungad mo? At sinabi mo pa yan sa harap ng girlfriend ko? Kakaasar ka talaga. Inis na wika ni Yuki at doon ay nagkibit balikat lamang si Dominic. Wala akong kasalanan, si Monique may sabi nun kaya sinabi ko lang. Anyway, halata naman na nagbago ka na Yuki. Hindi mo ba ako ipapakilala sa girlfriend mo? Tora ni Dominic at doon ay nagkatinginan si Yuki at ang ama ni Dominic na si Dale. At kailan ka pa naging interesado sa babae? Teka lang Dom, ikaw ba talaga yan? Hindi makapaniwalang wika ni Yuki at inalog-alog pa nito si Dominic. Bitaw nga, anyway, hello sa'yo, ako si Dominic. Kaibigan nitong loko-loko mong boyfriend. Kapag may gusto kang malaman about kay Yuki, tanungin mo lang ako. Wika ni Dominic sabay lahad ng kanyang kamay. Napakurap-kurap na lamang ang mga ito sa biglang pagbabago ni Dominic. Oh, hindi ba kayo din na nagulat? Ako nga din Akalain mo yon, niyakap ako kanina ni Dominic. Allergic yan sa babae. Tapos ngayon, tignan mo naman. Natatawang wika ni Monique at doon ay agad na lumapit si Dale sa anak. Kinapa nito ang noo ni Dominic, maging ang leeg. Wala namang sakit si Dominic Bakit parang kakaiba ka ngayon, anak? Nagtatakang tanong ni Dale sa anak. Ay nako, ang weird niyo po. Hello Dominic, ako nga pala si Luna, girlfriend ni Yuki. Nice to meet you. Wika ng kasintahan ni Yuki at kinamayan naman ito ni Dominic. OMG Dom, ikaw ba talaga yan? Grabe, iba talagang impact kapag in love Tora ni Yuki at numisi pa. In love? Sabay na tanong ni Dale at Monique. Gumisi naman si Yuki at doon ay nagumpisa na itong magkwento, samantalang si Dominic naman ay napaupo na at nagumpisa ng kumain habang pinakikinggan niya ang kwento ni Yuki at reaksyon ng mga ito. Ganto kasi yan. Nagpunta yan si Dominic sa Italy para makilala yung babaeng steward. Zandy ata ang pangalan nun kung di ako nagkakamali. Tapos alam niyo ba, tura ni Yuki at binitin pa nito ang pagkukwento. Tapos ano yun? Ituloy mo na, pabitin ka Inis na wika ni Monique. Ayun na nga, gulat na gulat ako noon kasi sabi ni Dominic, kahit ano daw gagawin niya. So I took the opportunity. Binenta ko sa kanya yung resort sa Cavite to test him. Pero alam niyo ba, binili talaga niya, kaya doon ko nasabi na in love talaga yan si Dominic doon sa babaeng steward. Ano Dom, kayo na ba? Nakangiting wika ni Yuki at nagtawa na naman ang mga ito. Sa wakas, hindi na bakla ang anak ko. Sigaw ni Dale at doon ay napakunot ang noo ni Dominic. I'm not gay, Dad. Huwag kang OA. Wika ni Dominic at naiiling na lamang ito. Kinantsawan at inasar pa ito nila Yuki at doon ay umakyat na lamang ito sa kanyang silid. Pag-akyat sa kanyang silid ay agad na tinawagan ni Dominic ang numero ni Zandy at laking gulat nito ng ibang tao ang sumagot. Hello po? Kaano-ano mong may-ari ng cellphone? Bungad ng isang boses at doon ay nakaramdam ng kaba si Dominic. Kaibigan niya ako, bakit? May nangyari ba kay Zandy? Nag-aalalang tanong ni Dominic. Wala naman pong nangyaring masama sa kanya pero po, kasi lasing na po ang kaibigan mo, baka naman po pwede mong puntahan dito? Wika ng lalaki. Sige, send mo sa akin ang address. Tura ni Dominic at doon ay naputol na ang tawag. Kaagad na kinuha ni Dominic ang susi ng kanyang sasakyan at nang matanggap ang text ay kaagad na nagbihis si Dominic. Oh, saan ka pupunta? Takang tanong ni Dale sa anak. Nasa bar po kasi si Zandy at lasing na lasing, baka pumapano. Tura ni Dominic at hindi na ito nagpaliwanag pa at agad itong lumabas ng kanilang bahay at nagtungo sa adjust ng bar. Ilang minuto din ang binahe ni Dominic at sa wakas ay narating na nito ang bar kung nasaan si Zandy. Pagpasok pa lang ay hinanap na ni Dominic si Zandy at natagpuan niya ito na may lalaking nakapaligid. Sumama ka na lang sa amin, miss. Para naman makalimutan mong problema mo. Wika ng isa sa mga ito at doon ay napakuyom ang kanyang kamao. Baka gusto mo din malimutan dito sa mundo. Wika ni Dominic at doon ay napatingin ang mga ito kay Dominic. Wow, sino to? Tapang nag-iisa ka lang, nagpapakatapang ka. Kung ibaon ko tong kamao ko sa'yo. Tura ng lalaking malaking katawan kay Dominic. Hoy kayo, umalis na nga kayo dyan.
Sigaw ng pamilyar na boses at nagulat na lamang si Dominic nang makita si Renz kasama nito si Yuki, Monique at ang ama niyang si Dale. Paano niyo nalaman nandito ako? Takang tanong ni Dominic sa mga ito. Kasi naman naiwan mo yung cellphone mo tapos tumawag tong si Renz. Sakto at nabasa ko din yung text kaya sabay-sabay kaming nagpunta dito. Wika ni Monique. O ngayon, umalis na kayo! Sigaw ni Yuki sa mga barambado. At doon ay mabilis na nagtakbuhan ang mga ito. Ang lalaki ng katawan ay bahagang buntot. Naiiling na wika ni Dale. Teka, siya yung Zandy? Cute niya. In fairness. Wika ni Yuki at masama naman itong tiningnan ni Dominic. Susumbong kita sa girlfriend mo. Wika ni Monica Yuki at kaagad naman na tumahimik si Yuki. Matapos noon ay kaagad na binuhat ni Dominic si Sandy at nauna na itong lumabas. Sumunod naman ang mga ito at kanya-kanyang sakay sa kanilang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay nakauwi na ang mga ito. At dahil hindi alam ni Dominic ang tirahan ni Sandy at ganun din si Renz, ay pansamantalang dinala ni Dominic si Sandy sa kanyang tahanan at pinatulog ito sa kanyang silid. Lalabas na sana si Dominic nang biglang hawakan siya ni Sandy at bigla na lamang itong umiyak. Babaero ka! Manluloko ka. Akala ko ako yung gusto mo. Pero pagbaba natin ng barko, nakita ko kayo may kayakap ka na babae. User. Umiiyak na wika ni Sandy at napakunot naman ang noo ni Dominic. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Dominic kay Sandy. Kaya ako nag-inom kasi nasasaktan ako. Yung buwisit na Dominic na yun, pinaasa ko na may pasabi-sabi pa siya kay Renz na mahal niya daw ako tapos yung ending ay may kayakap siya na babae. Di ba manluloko? Ikaw wag mong gagawin yun sa babae, bad yun. Wika ni Sandy at doon ay bigla na lamang itong nakatulog. Napangiti naman si Dominic at doon ay inayos ito ng higa si Sandy at saka kinumutan at hinalikan ito sa noo ang dalaga bago lumabas. Ang sweet naman. Wika ni Yuki at nakadungaw pala ang mga ito. Para kayong mga ewan. Naiiling na wika ni Dominic at nagtungo ito sa guest room. At doon ito natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Sandy at kumikirot ang ulo nito. Ang sakit naman ng ulo ko. Wika ni Sandy at napaupo pa ito. Doon ay nanlaki ang mga mata ni Sandy na mapagtanto niya na wala siya sa kanyang silid. Napatingin si Sandy sa kanyang paligid at doon ay napatingin ito sa isang photo frame sa tabi ng kama. At doon ay bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwal nito si Dominic. Good morning! Bungad ni Dominic, dala-dalang almusal para kay Sandy. Paano ako napunta dito? Takang tanong ni Sandy. Tinawagan kasi kita kagabi para sana yayain kang lumabas. Kaso iba yung sumagot. At sinabi sa akin na lasing ka daw kaya pinuntahan kita kaagad. Ito inumin mo para naman maibsan ang pananakit ng ulo mo. At saka mag-almusal ka na din. Wika ni Dominic at naiilang na kinuha naman iyon ni Sandy. Matapos nun ay lalabas sa sala si Dominic. Ngunit pagbukas nito ng pinto ay nagsipasukan sila Yuki. Nagulat naman si Sandy sa presensya ng mga ito at nakita niya pang babaeng kayakap na ni Dominic na walang iba kundi si Monique. Na unang-una pa na lumapit kay Sandy. Hello Sandy, ako nga pala si Monique. Pinsan ko tong si Dominic, nice to meet you. Masiglang wika ni Monique at doon ay nanlaki ang mga mata ni Sandy. Pinsan ka niya? Hindi girlfriend? Takang tanong ni Sandy. Natawa naman si Monique at saka sumagot. Pinsan ko siya, not jowa. By the way, this is Yuki, best friend ni Dominic. And this is Tito Dale, dad ni Dominic. Tura ni Monique at kumaway naman ang mga ito kay Sandy. Siya si Monique, pinsan ko. Mali yung iniisip mo. Siya din yung babaeng kayakap ko noon nung bumaba tayo sa cruise ship. Nakita mo pala ako noon, hindi mo malang ako nilapitan. Tura ni Dominic at doon ay napatakip na lamang sa kanyang mukha si Sandy. Akala ko talaga girlfriend mo. Shoot, nag-emote pa ako. Balong ni Sandy at napasapo na lamang ito sa kanyang ulo. Pwede ba lumabas muna kayo? Mag-uusap lang kami. Tura ni Dominic sa mga ito at kaagad na lumabas sa mga ito. Paglabas nila ay kaagad na humingi ng pasensya si Sandy. Pasensya ka na, akala ko kasi girlfriend mo yung Monique kaya hindi na ako lumapit bilang respeto. Wika ni Sandy.
Pero nag-inom ka dahil doon? Buti na lang pala tumawag ako sa'yo, kung hindi, di na paano ka na doon? Wika ni Dominic at kaagad na umupo ito sa tabi ni Sandy. Paano mo nalaman? Takang tanong ni Sandy. Natural, sinabi mo. Wika ni Dominic at doon ay nagkatitigan ang dalawa. Sinabi ko? Ano pong mga sinabi ko? Tanong ni Sandy. Wala naman. Pero umamin ka. Mahal mo ba ako, Sandy? Tanong ni Dominic at doon ay namutla naman si Sandy. Ano kasi, Dom? Hindi pa man tapos si Sandy sa kanyang sasabihin, ay siniil na ito ng halik ni Dominic, ngunit mabilis na halik lamang iyon. If someone were to ask me about my ideal woman, I wouldn't have had words to describe you. You have surpassed all expectations, fantasies, and dreams combined. Your beauty, intelligence, and your kindness make me fall in love with you every day. You're my everything. Sandy, pwede ba kitang ligawan? Pwede ba akong pumasok sa buhay mo? Tura ni Dominic at doon ay tumango naman si Sandy. Oo naman, basta ligaw muna ha. Wika ni Sandy at doon ay bigla na lamang bumukas ang pinto at nagpalakpakan ng mga ito. Sa wakas, hindi na bitter ang beshi ko. Panunudyo ni Yuki at sinundan pa ito ni Monique. Hindi na siya allergic sa babae. Tura ni Monique at tumawa pa ito. Sa wakas, magkakaapo na ako. Wika naman ni Dale at doon ay natawa naman ang mga ito. Matapos nga ang araw na yon, ay araw-araw nang pinaparamdam ni Dominic kay Sandy na mahal niya ito. Ipinakilala din ni Sandy si Dominic sa kanyang mga magulang. Aba, ang gwapo naman itong manliligaw mo ah. Wika ng ama ni Sandy at doon ay napakamot na lamang sa kanyang ulo si Sandy. Ma, pa, natatandaan niyo po ba yung aroganteng muntik na makasagasa sa akin? Siya po yun. Pero ma, pa, mabait naman po si Dominic. Wika ni Sandy. Ay sus, pero iho, parang nakita na kita sa TV. Teka, oo, ikaw ata yung may-ari ng shipping company? Anak, siya yung may-ari ng company na pinapasukan mo, tama ba ako? Tura ng ina ni Sandy at doon ay napakamot na lamang si Dominic sa kanyang ilong. Hindi pa kasi niya nasasabi sa dalagang patungkol doon. Ako nga po yun. Tura ni Dominic at nanlaki ang mga mata ni Sandy. Ngunit hindi nito pinahalata ang pagkagulat sa kanyang mga magulang dahil mag-uusisa lamang ang mga ito. Matapos na makapag-usap at maipakilala sa mga magulang ni Sandy, ay nagpa siya ang dalawa na magtungo sa isang parke. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaagad na tanong ni Sandy na makasakay sila sa kotse. Naghahanap pa kasi ako ng tiyempo. Tura ni Dominic at doon ay napahilamos na lamang si Sandy. Nakakaya naman. Sinabi ko pa naman noon na boyfriend ko yung may-ari ng shipping company. Tapos ikaw pala yun? Pero sa pagkakatanda ko, yung si Yuki ang kausap na head, kaya akala ko siya yung may-ari. Nagulang wika ni Sandy. Ang totoo kasi niyan, I planned all of this. Yung sa Italy, yung pagiging personal steward ko, at ang pagiging malapit natin. Wikang pag-amin ni Dominic. Ano? Hindi ko maintindihan. Wika ni Sandy. Nung una pa lang kitang makita, nakuha mo ng interes ko. Kaya humingi ako ng tulong kay Yuki. At yun ang nangyari. Plinano ko na kilalanin ka. Pero hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo ng tuluyan. At bonus pa dahil nagkagusto ka sa akin. Tura na paliwanag ni Dominic. Napatangu-tangu naman si Sandy. Nung una ay nainis ito kay Dominic. Ngunit nung huli ay nagkaayos din ang dalawa. Matapos ang araw na yon at makalipas ang isang taon ay sinagot na din ni Sandy si Dominic at hindi na pinatagal pa ni Dominic ay planano na agad nito ang proposal sa kasintahan. Nung araw na iyon ay pauwi pa lang si Sandy galing sa huling biyahe nito sa barko. At sa araw ding iyon, hindi alam ni Sandy na may naghihintay pala sa kanyang sorpresa. Pagbaba sa barko ay kaagad na nasilayan si Sandy ang kanyang mga magulang. Maging si Yuki kasama ang nobya nito at si Monique. Kasama ang dating manliligaw ni Sandy na si Renz na ngayon ay kasintahan na ni Monique. Nasaan si Dominic? Takang tanong ni Sandy at si Dominic agad ang kanyang hinanap.
Ni isa sa mga ito ay walang nagsasalita. Hanggang sa narinig na lamang ni Zandy ang boses ng nobyo. Sometimes it feels like I'm having a dream. But then I realize it's all real. And I'm one lucky fellow in this beautiful world. Thank you for being mine. Hindi ko sukat akalain na ang lalaking tulad ko na noon ay galit sa mga kababaihan ay mapapabago ng isang katulad mo. I want to make you the happiest woman in the world. Gusto ko na mapasaya ka gaya ng pagbibigay mo ng saya sa buhay ko. It only took one look at you to know you were going to be my wife. I thank God every day that I listen to my gut. The rest is history. The more years go by, the more I learn new things to love about you. You're the most amazing woman for me. Ngayon, Zandy, narito ako sa harapan mo na nakaluhod at magtatanong sa'yo. Will you marry me? Matamis na wika ni Dominic at doon ay napaiyak na lamang si Zandy nang ilabas ni Dominic ang isang maliit at kulay pulang kahon. Nang buksan niyo ni Dominic ay bumungad kay Zandy ang isang diamond ring. Oh, how I miss you. You make me feel like the most special woman on earth. Mula nun hanggang ngayon. You're everything I could want in a man. Yes, I will marry you. And I will marry you all over again, just so you know. Kaya ang sagot ko ay oo, Dominic. Papakasal ako sa'yo. Wika ni Zandy at doon ay isinuot na ni Dominic ang singsing kay Zandy. Wow! Magiging asawa ko na si Zandy! Sigaw ni Dominic sabay buhat kay Zandy at siniil ito ng matamis na ngiti. Matapos ang araw na yon ay naganda na ang dalawa para sa kanilang kasal. Makalipas lamang ng ilang buwan na ikinasal na nga ang dalawa. Matapos na ikasal si Dominic at Zandy, sinundan iyon ni Yuki at nagkaroon agad ito ng supling sa kanyang asawa. Makalipas ang 5 taon ay malaki na ang anak nila Yuki at dumalo si Dominic at Zandy na ngayon ay 5 buwan buntis sa panganay nila ni Dominic. Grabe Yuki, inunahan mo pa kami. Tura ni Dominic sa kaibigan. Kupad mo kasi. Tura naman ni Yuki kay Dominic. Well, at least magkaka-baby na kami at boy pa. Tura ni Dominic at natawa naman si Yuki. Babae kasi ang anak nito. Ay sus, porket lalaki yung anak mo, lakas mo ng mga Alaska. Tura naman ni Yuki. Babaero ka kasi, kaya ayan, babae tuloy ang anak niyo. Panunudyo pa ni Dominic. Oy, sadyang pinagpaalala lang ako sa kagwapuhan, ano? Pangangatwiran ni Yuki at nagtawanan ng mga ito. Ilang sandali lamang ay nag-umpisa ng kasiyahan at sobrang saya ng mga ito. Dahil galing pa sa Amerika si Renz at Monique, ay nahuli ang mga ito sa kasiyahan at gabi na nang dumating. Uy, yung lumpia ko ha, tinabi niyo ba? Bungad ni Monique at kaagad nitong niyakap ang anak ni Yuki. Sus, alam namin gutom ka kaya pinagtabi ka namin, baka mangayayat ka pa. Panunudyo pa ni Yuki kay Monique. Merot ka, sapukin kita dyan eh. Anyway, this is my gift for you, Nathalie. Wika ni Monique at binigay nito ang regalo para sa bata. Thank you, Tita Monique. Tura ng bata at humalik pa sa pisngi ni Monique. Buti na lang talaga at nagmana ka sa mama mo at hindi dyan sa papa mong hambog. Wika ni Monique at nagmana ito kay Dale. Nagkasiyahan pa ang mga ito at nagkwentuhan. Doon ay naikwento ni Monique na nakita nito ang ina ni Dominic at may ipinapabigay na sulat. Matapos ang kasiyahan ay umuwi na ang mga ito. Doon ay hawak-hawak ni Dominic ang sulat na ibinigay sa kanya ni Monique na galing sa kanyang ina. Bakit hindi mo basahin? Tanong ni Zandy habang hawak-hawak nito ang kanyang tiyan na may kalakihan na. Hindi ko alam kung kailangan ba na basahin ko to. Tura ni Dominic at doon ay tumabi naman si Zandy. Matagal naman na panahon na hindi kayo nagkita ng mama mo, hindi ba? Madami kang gustong sabihin sa kanya, ramdam ko yon. Malay mo, isa sa mga katanungan mo nandyan ang kasagutan. Pero kung hindi ka pa handa, huwag mo munang basahin. Wika ni Zandy sa asawa. Doon ay napangiti si Dominic at binuklat ang sulat ng kanyang ina. Sa panimula pa lamang ay lapis ang paghingi ng kanyang ina ng patawad dahil sa pag-iwan nito sa kanila. Nagpatuloy si Dominic sa pagbabasa at nakapaloob sa sulat ang paghingi ng kanyang ina ng tawad. Pinaliwanag din ito ang dahilan ng kanyang pag-alis at ngayon ay nauunawaan na ni Dominic ang lahat. Tama nga si Dad. Kailangan matuto tayong tumanggap na tapos na ang nakaraan. Ngayon ko lang nauunawaan.
Hindi na mahal nila mom and dad ang isa't isa. Kung kaya't kahit pilitin pa nila, mas lalo lang nilang masasaktan ang isa't isa. Ngayon alam ko na. Wika ni Dominic at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Sa mahabang panahon na nawalay siya sa kanyang ina, ay puno ng puot at galit ang kanyang puso at ngayon lamang naghilom ang lahat. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Ngayon na nauunawaan mo ang lahat, at least kahit papaano, nabawasan ang galit at puot dyan sa puso mo na matagal mo nang kinikimkim. Sa buhay ng tao, hindi maaalis ang ines, galit, problema o suliranin dahil karugtong na ito ng buhay natin. Ang kailangan lang ay matuto tayong sumabay sa agos at daloy ng buhay. Parang ilog lang. Wika ni Zandy at hinalikan nito sa noo ang asawa. Salamat, asawa ko. Wika ni Dominic at doon ay nagyakapan ng dalawa. Naging masagana ang pagsasama ng dalawa at nang isilang ni Zandy ang kanilang panganay, ay mas lumigaya ang kanilang buhay. Every single morning, I thank God for you. I love you. Whatever comes our way, whatever happened, we're in this together. Marrying you has made me a better person. Thank you so much for that. I love you a little more every single day. You are my first and only love. I feel the happiest and safest when I'm in your arms. I love you so much, asawa ko. Tura ni Zandy habang magkayakap ang dalawa at nakatitig sa kanilang anak na si Zed na mahimbing na natutulog sa kuna nito. Thanks for being my wife and having my back. I love you too so much. And I will be forever thankful to God for gifting me to you. You are not just my wife, but you're my best friend. I know I can always count on you. I love you so much, asawa. Wika ni Dominic at kapwa masaya nakatitig sa kanilang supling. Sa mga oras na yon, labis ang ligayang nararamdaman ng mag-asawa. Lalo na't ngayon ay ganap na silang pamilya. Naging masaya ang mga ito. Si Yuki na kaibigang matalik ni Dominic ay nagkaroon din ng sariling pamilya kahit na tila ba hirap itong magseryoso sa isang relasyon. Ang pinsan naman ni Dominic na si Monique ay masaya na ngayon sa Amerika, kapiling ang dating manliligaw ni Zandy na si Renz. Kakakasal lang din ang mga ito at sobrang ligaya ang kanilang nararamdaman. Si Dale naman na ama ni Dominic ay kasama nila sa tahanan at masaya ito para sa kanyang anak dahil nagkaroon din ito ng pamilya na noon ay tila ba malabong mangyari dahil sa pagiging ines at galit nito sa mga babae. Masaya ng mga ito sa kani-kanilang buhay. Noong umedad ng 2 taon ang anak nila Dominic ay doon na nagpakitang muli ang ina ni Dominic na naka-wheelchair na dahil sa katandaan. Labis itong humingi ng tawad sa kanyang asawa at anak na binigyan naman ni Dominic ng kapatawaran. Sa huli, masayang kumuha ng larawan ng mga ito habang masayang nakangiti at kompleto. Mommy, bakit po hindi nag-asawa si abuelo? Tanong ni Zed sa kanyang inang si Zandy. Kasi anak, si abuelo mo ay nag-focus na lang sa akin noon. Kaya ngayon na may Alzheimer's ng lolo mo, paulit-ulit nating ikukwento sa kanyang magagandang alaala upang muli niyang maaalala ito. Tura ni Dominic sa kanyang anak. Nagbibinata na si Zed at ngayon ay meron ng Alzheimer's ang ama ni Dominic na si Dale. Samantalang ang ina naman ni Dominic ay pumanaw na 1 taon pa lamang nakalilipas. Sa paglipas ng panahon, nagsipaglaki na ang mga anak nila Yuki, Dominic at Monique. Naging maganda na ang kanilang buhay at kahit na may kani-kaninang mga pamilya ang samahan ng mga ito ay walang nagbago. Nang sumunod na taon ay pumanaw na rin ang ama ni Dominic na si Dale at nanatili ang alaala nito sa lahat. Ang pamilya ang sinasabing isang maliit na antas ng lipunan. Ang pamilya rin ang isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng tao sa buhay ng bawat isa. Sila ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin. Dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa. Dito rin nagmumula ang pakiramdam ng pagiging ligtas at payapa. Ang ating pamilya rin ang nagbubuklod sa bawat isa. Sama-samang lumaban sa kahit na anong pagsubok at hamon ang dumating sa bawat isa. Kung kaya't habang kasama pa natin ang ating pamilya, iparamdam at ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. At huwag nang hintayin na mahuli ang lahat. Paalam, Dad. Mahal na mahal kita. Wika ni Dominic at hinalikan nito ang larawan ng ama.
Isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga ito hanggang sa nailibing ng katawan ng ama. Kahit na ganun pa man, ang kinahantungan ng lahat ay nanatili sa puso ng lahat ang alaala ni Dale. Madaming natutunan sa aral sa buhay ang mag-asawang si Dominic at Sandy na patuloy nilang ibinabahagi sa kanilang anak na si Zed. Anak, tandaan mo palagi na ang pamilya ay tunay na pag-ibig. Pag-ibig na pinag-isa ng magulang at mga anak. Dito nagkakaroon ng malawak na pangunawa. Pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin at pananampalataya ang bawat kasapi. Ang pamilya ay pinagsama-sama para magmahalan at magtulungan. Ang ating pamilya ang nakakadulot sa atin ng seguridad at proteksyon na kahit anuman ang mangyari sa bawat isa, naririyan ang tulong ng isa't isa sa gabay at patnubay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya ikaw palagi mong tatandaan ang bili namin sa'yo ng daddy mo, okay? Tura ni Sandy sa anak. Opo naman, Mommy. Natatandaan ko po lahat. Pati na din po ang turo ni Abuelo na mahalin ang inyong mga magulang dahil sila ang inyong matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Uwi ka ni Zed at masaya naman ang mga magulang nito dahil lumaki si Zed na may mabuting puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano ba? Pagpapakamatay ka ba? Well,